Nararamdaman mo na ba na parang may pinipigil ang universo para sa'yo? Na parang naantala ang mga biyaya mo, pero hindi talaga ipinagkait. Taurus, hindi ito aksidente. Sa Mayo 28, isang cosmic na pintuan ang magbubukas. At nakaukit ang pangalan mo rito. Ang paparating ay hindi basta swerte. Ito ay isang banal na paglalapit sa tamang landas. Pagkatapos ng maraming buwan, o marahil taon, ng tahimik na pakikibaka at pagtitiis, sasabog na ang enerhiya sa paligid mo sa dami ng mga oportunidad. Pero ito ang katotohanan. Tanging ang mga handa lang ang makakatanggap nito. Ikaw ba ang isa sa kanila? Aurus, kailanman ay hindi naging tungkol sa madali ang daan ang iyong paglalakbay. Pinili mong tahakin ang mahaba at mabagal na landas. Puno ng mga pagsubok na sinukat ang iyong pasensya at lakas. Habang ang iba ay tila mabilis na umuusad, ikaw ay maingat na bumuo ng buhay mo. Hakbang-hakbang, matatag sa katapatan, sipag, at tahimik na katatagan. Ngunit matagal ka nang pinapanood ng universo. At ngayon, tumutugon na ito. Sa Mayo 28, 2025, isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta, sina Jupiter at Uranus, ang magpapakawala ng isang matinding enerhiya sa iyong astrological chart na direktang tatama sa pinakaugat ng iyong kapalaran. Hindi ito isang simpleng pagbabago. Ito ay isang ganap na pagsisimula muli. Isang sandali kung saan ang di inaasahang yaman, emosyonal na paghilom, o espiritual na paggising ay maaaring biglang pumasok sa iyong buhay. Ngunit hindi ito darating ng banayad. Ito ay darating na parang kidlat. Mabilis, makapangyarihan, at imposibleng balewalain. Ang emosyonal na paglalakbay ng Taurus. Madalas hindi nauunawaan ng Taurus. Nakikita silang matigas ang ulo, mabagal kumilos, at sobrang praktikal. Ngunit sa likod ng mahinahong panlabas na anyo ay may malalim at makapangyarihang mundo ng damdamin na bihirang nabibigyan ng pansin. Hindi agad-agad tumutugon ang Taurus. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil masyado silang nakakaramdam. Bawat desisyon ay iniisip ng mabuti. Bawat relasyon ay sagrado. Bawat kabiguan ay tahimik na dinadala, parang batong nakaipit sa puso. Mula pagkabata, natutunan na ng Taurus na umasa sa sarili. Maging ito man ay emosyonal na suporta, pinansyal na katatagan, o panloob na kapayapaan, lahat ay binubuo nila mula sa wala. Sila ang tahimik na tagapagtanggol sa pamilya, ang matibay na balikat na sandigan ng iba, ang mga taong ngumingiti kahit durog na sa loob. Ngunit ang lakas na ito, gaano man kahanga-hanga ay maaari ring maging kulungan. Sa palaging pagiging matatag, nakakalimutan ng Taurus na karapatan din nilang maging mahina, tumanggap at magpahinga. At gayunpaman, patuloy pa rin silang lumalaban. Sa gitna ng mga pagtataksil, pagkadismaya, at walang katapusang sakripisyo, nananatiling matatag ang Taurus. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ang kanilang kaluluwa ay isinilang na may tibay. Bawat hirap ay nagiging aral. Bawat saradong pintuan ay isang bagong direksyon. At bawat gabi ng pag-iisa ay pinupuno ng tahimik na paniniwala na balang araw, darating din ang kanilang panahon. Hindi nila hinahabol ang kasikatan o papuri. Ang gantimpala nila ay katatagan, kapayapaan, tunay na pag-ibig. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, parang pati iyon ay naging mailap. Marahil nararamdaman mo rin ito, ang tahimik na pagkadismaya, ang katanungang, kailan naman ako? Nagpakahirap ka, nanatiling tapat habang ang iba ay tinalikuran ka. Tinupad mo ang mga pangakong sinira ang puso mo, alang-alang sa dangal. At hanggang ngayon, wala pa rin ang pagkilala. Wala pa rin ang inaasam mong pag-usbong. Ngunit narito ang nakatagong katotohanan. Habang akala ng mundo ay walang nangyayari, ang universo ay abala sa paghahanda ng lahat. Sa ilalim ng lupa, may mga ugat na lumalalim. Ang enerhiya ay maingat na inaayos. Ang kapalaran ay tahimik na binabalangkas. Taurus, ang emosyonal mong paglalakbay
ay hindi pagkakamali. Ito ay isang mapa. Bawat liko, bawat pighati, bawat laban ay nagtulak sa iyo patungo sa sandaling ito. At sa Mayo 28, tutugon na ang universo. Hindi ito magiging bulong. Ito ay magiging isang sigaw. At ang lahat ng tiniis mo ay biglang magkakaroon ng kabuluhan. Ito ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ang simula ng iyong pag-angat. Ang astrological shift sa Mayo 28. Ang astrology ay hindi lang basta tungkol sa mga horoscope. Ito ay isang enerhiyang blueprint na humuhubog sa takbo at daloy ng ating buhay. Para sa Taurus, ang daloy na ito ay matagal ng mabagal, matatag, at paminsan-minsan, nakakainip sa pagkaantala. Ngunit sa Mayo 28, 2025, ang kalangitan ay parang babasag, magbubukas sa isang bihira at matinding pagkakahanay ng mga planeta, isa na direktang tatama sa iyong sign sa paraang hindi pa nangyayari sa loob ng maraming dekada. Sa araw na ito, si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, paglago at swerte, ay makikipagsanib puwersa kay Uranus, ang planeta ng gulat, revolusyon at biglaang pagbabago, sa mismong tanda ng Taurus. Ang ganitong cosmic na pagkikita ay bihirang-bihira. Sa katunayan, noong huling beses na nagsanib ang dalawang planetang ito sa ilalim ng Taurus, ang buong mundo ay nakaranas ng matitinding pagbabago sa ekonomiya, teknolohiya at kapangyarihan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito global. Ito ay personal. Ito ay para sa'yo. Si Jupiter ay nagdadala ng paglago, ngunit si Uranus ay nagdadala ng pagkagambala. Hindi ito humihingi ng pahintulot. Hindi ito kumakatok ng banayad. Binabasag nito ang luma upang makapasok ang bago. At sa kanilang pagsasanib, yayanigin nila ang pundasyon ng iyong buhay. Ngunit hindi mo ito kailangang katakutan. Ito'y dapat yakapin. Dahil kahit pakiramdam mo ay parang nagugunaw ang mundo mo, ang totoo, lahat ng matagal nang naipit ay sa wakas palalayain. Asahan mo ang biglaang mga oportunidad. Mga alok sa trabaho mula sa wala. Mga pinansyal na isyong tila matagal nang nakatingga ay biglang gagalaw. Di inaasahang mana. O mga hindi planadong pakikipag-collaborate. Pero higit pa riyan, asahan mo rin ang mga panloob na pagbabago. Ang biglaang pagnanais na iwan ang komportable, ang pagnanais na maglakbay, ang pamumuhunan sa sarili, at ang pagtitiwala sa iyong intuwisyon ng higit kailanman. Maging ang mga tao sa paligid mo ay maaaring magbago. May mga lilisan, hindi dahil nabigo ka, kundi dahil nag-iba na ang iyong enerhiya. Papasok ang mga bagong kaluluwang umaayon sa mas mataas mong vibration. Ganyan kumilos si Uranus. Nililinis ang luma upang umusbong ka sa bago mong antas. Sa Mayo 28, hindi ka tatanungin ng universo kung handa ka. Kailangan mong tumugon. Ito na ang sandali kung saan nagsasalubong ang tadhana at ang malayang pagpili. Kakatok ang kapalaran, pero ikaw ang kailangang magbukas ng pinto. Taurus, sapat na ang paghihintay mo. Ngayon, ang mismong kalangitan ay kumikilos para sa'yo. Paano maaapektuhan ng Taurus sa pananalapi at espiritual na aspeto? Para sa Taurus, ang seguridad ang lahat. Umuunlad ka kapag matatag ang iyong pundasyon, pinansyal, emosyonal, at espiritual. Kaya ang pagbabago sa Mayo 28 ay hindi lang basta isa pang astrological na kaganapan. Ito ay isang cosmic na pagbabalikwas na aalingaw-ngaw hanggang sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Pinansyal, ang pagsasanib puwersa nina Jupiter at Uranus sa iyong sign ay parang pagsisindi ng mitsa sa lahat ng binhi na itinanim mo sa mga nagdaang taon. Iyong trabaho na muntik mo nang bitawan? Iyong investment na inakala mong walang balik? Iyong side hustle na tahimik mong sinimulan? Biglang gagalaw ang lahat at mabilis. Ang enerhiyang ito ay hindi banayad. Ito ay matapang. Isang tawag lang, isang ideya, o isang di inaasahang pagkikita ang maaaring magbago ng buong direksyon ng iyong kita sa isang iglap.
Kung matagal ka nang naka-survival mode, mula sweldo hanggang sweldo, nagtitipid ng barya, laging nagdadalawang isip sa bawat gastusin, maghanda ka na. Dudurugin ng pagkakahanay na ito ang mga tanikala ng kakulangan. Pero ito ang susi. Hindi nito gagantimpalaan ang paghihintay ng walang kilos. Ang gantimpala ay para sa mga handa. Ang mga tahimik na nagtatayo sa likod ng eksena, patuloy na pinapatalas ang mga kakayahan, matiyagang naglalatag ng pundasyon at nananatiling tapat sa sarili, sila ang makakakita ng sumasabog na resulta. Ganito ang pagbabago na ginagawang bida ang mga dating nasa likod lang ng entablado. Espiritual, mas malalim pa ang pagbabago. Taurus, ikaw ay pinamumunuan ni Venus, planeta ng kagandahan, pag-ibig at panloob na balanse. Pero madalas mong isakripisyo ang iyong espiritual na pangangailangan kapalit ng praktikal na obligasyon. Magbabago na ito. Gigisingin ni Uranus ang isang pagnanais sa loob mo. Hindi para sa mas maraming bagay, kundi para sa mas malalim na kahulugan. Magsisimula kang magtanong, ano ba talaga ang nagbibigay buhay sa akin? Ang trabahong matagal mo nang nilakihan ba? Ang rutinaryong nakakapagod? Ang bersyon ng sarili mong paulit-ulit mong ginagampanan para sa iba? Sa Mayo 28, isang espiritual na rebelyon ang magsisimula sa loob mo. Hindi mapanira, kundi mapalaya. Maaaring maakit ka sa pagmumuni-muni, astrology, koneksyon sa pinagmulan, o malikhaing paglalabas ng damdamin. Maaaring maramdaman mong kailangang lumayo sa mga tao, lugar, at landas na hindi na umaangkop sa bagong ikaw. At hindi ito magmumukhang pagkalugi. Ito'y magiging parang paggunita kung sino ka talaga. Ito ay isang banal na pagbabalanse. Habang namumulaklak ang iyong panlabas na mundo, ang iyong panloob na mundo ay hihingi rin ng nutrisyon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, magsasama ang dalawang bahagi mo, ang matatag na tagabuo at ang kaluluwang naghahanap ng kahulugan. At ang pagkakaisang iyon, doon mo matatagpuan ang tunay mong yaman. Isabel, isang Taurus na naramdaman ang lahat ng ito. Unang-unang tahimik lang si Isabel, isang babaeng may banayad na mga hakbang ngunit mabibigat na iniisip. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa kanayunan at maaga pa lang ay natutunan na niya na walang madali sa buhay. Pero ang lahat ay pwedeng makamit sa pamamagitan ng tiyaga. Dahan-dahan siya sa lahat ng bagay, sa mga desisyon, sa relasyon, pati sa mga pangarap. Hinahangaan siya ng mga tao sa kanyang katahimikan at katatagan. Pero walang nagtangkang tanungin kung ano ang naging kapalit nito. Pagsapit ng edad na 33, nakabuo na si Isabel ng isang payak na buhay. Isa siyang florist. Ginawang negosyo ang pagmamahal sa kalikasan. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, binubuksan niya ang kanyang maliit na shop, pinuputol ang mga rosas at inaayos ang mga liryo habang natutulog pa ang mundo. Tahimik, mapayapa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, pakiramdam niya ay parang naipit, tulad ng mga bulaklak na hinahawakan niya araw-araw. Maganda, pero unti-unting nalalanta sa katahimikan. Ang hindi alam ng mundo, ilang beses nang sumubok si Isabel na lampasan ang sarili niyang hangganan. Nag-apply siya ng mga grant para palaguin ang shop. Nagpresenta ng mga ideya sa mga lokal na negosyante at minsan ay pinangarap pa niyang magbukas ng ikalawang branch sa lungsod. Pero parang anino ang mga pagtanggi na lagi siyang sinusundan. Masyadong tahimik, sabi nila. Hindi sapat ang ambisyon. Kaya muling bumalik si Isabel sa kanyang nakasanayang gawi. Kinumbinsi ang sarili na marahil, ligtas nga ang maliit. Pero may nagsimulang magbago noong unang linggo ng Mayo 2025. Nagsimula siyang magising sa hindi inaasahang oras. May kakaibang pintig sa kanyang dibdib, parang may enerhiyang gustong kumawala. Lalong naging malinaw ang kanyang mga panaginip. Palagi niyang nakikita ang sarili sa isang tren, mabilis ang takbo patungo sa hindi niya matukoy na destinasyon. Isang gabi, nagising siyang halos hingal na hingal at sa kanyang isipan,
ay umaalingaw-ngaw ang mga salitang, "Handa ka na." At noong Mayo 28, nagbago ang lahat. Isang event planner mula sa lungsod ang napadpad sa kanyang shop dahil sa biglaang ulan. Hindi naman talaga dapat siya nandoon. Pero nang makita niya ang mga floral arrangement ni Isabel, napahanga siya. "Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito?" tanong niya. Sa loob lang ng isang oras, inalok niya si Isabel ng kasunduan para maging eksklusibong floral designer ng kanyang mga high-end events. Isang iglap lang, ang maliit na shop ni Isabel ay naging pangalan sa likod ng marangyang kasalan sa buong rehiyon. Bumuhos ang pera. Lumabas ang pangalan niya sa mga magazine. 6 na buwan ang lumipas, nagbukas siya ng pangalawang shop, hindi sa lungsod, kundi sa ibabaw ng mga burol kung saan niya tunay na nararamdaman ang kapayapaan. Pero higit pa riyan, may namukadkad sa kanyang kalooban. Nagsimula siyang magmeditasyon. Nagsimula siyang gumuhit ng mga floral design na parang panaginip kaysa ayos. Naglakbay siya patungong India para sa isang spiritual retreat. At ang boses na minsang pabulong na nagsabing, "Handa ka na," ngayon ay araw-araw nang bumabati sa kanyang paggising. Hindi na lang negosyo ang binubuo ni Isabel, kundi ang sarili niya mismo. At lahat ng ito'y nagsimula sa cosmic shift noong Mayo 28. Palatandaan na may malaking pagbabago nang nangyayari. Bago pa man mapansin ng mundo ang pagbabago, nararamdaman na ito ng kaluluwa. Taurus, kung may nararamdaman kang kakaiba nitong mga nakaraang araw, isang bagay na hindi maipaliwanag pero hindi rin maitanggi. Hindi ito guni-guni. Ito ang bulong ng universo. Inihahanda ka para sa cosmic alignment sa Mayo 28. Narito ang 5 makapangyarihang palatandaan na ang kapalaran mo ay nagsisimula ng magbago. 1. Nakakaramdam ka ng kabalisa. Kahit walang malinaw na dahilan. Bigla na lang, ang dati mong nakasanayang routine ay parang hindi na nagbibigay ng parehong ginhawa. Gumigising ka na may kakaibang pakiramdam ng madali ang pangangailangan, na parang may mahalagang paparating, pero hindi mo alam kung ano. Hindi ito simpleng kaba. Ito ay activation. Ang enerhiya mo ay naghahanda na para sa kilos, para sa galaw. Matatapos na ang katahimikan. 2. Nagiging malinaw at puno ng simbolismo ang iyong mga panaginip. Bagamat ikaw ay isang earth sign, napapansin mo bang nagiging tubig ang iyong mga panaginip ngayon? Surreal, kakaiba, at puno ng mga simbolo tulad ng tren, pintuan, paglipad, o kakaibang tanawin. Maaaring makita mo rin ang mga taong matagal mo nang hindi nakikita, mga numerong paulit-ulit, o makarinig ng mga tinig na nagsasabing, "Panahon na," o "Bitawan mo na." Hindi ito basta panaginip lang. Ito ay mga spiritual downloads na tumutulong sa iyong transisyon. Madalas mong nakikita ang paulit-ulit na numero o hayop na mensahero. Napapansin mo ba ang 11-11, 2-2-2, o 5-5-5 sa orasan, resibo, o kung saan-saan? Ito ay mga angel numbers, mga banal na senyales na ikaw ay naka-align sa isang malaking pagbabago. Maaari ka ring makakita ng mga hayop tulad ng lawin, paru-paro, o tutubi na paulit-ulit nagpapakita. Sila'y tagapaghatid ng mensahe ng transformasyon. 4. Biglaang nawawala ang ilang tao sa buhay mo. Ang mga taong dati mong ka-close, ngayon ay parang biglang nagiging malayo. Nauudlot ang mga plano, nauubos ang mga usapan. Huwag mo nang pilitin. Ito ay energetic clearing. Nililinis ng universo ang espasyo para sa mga bagong koneksyon na mas kaakibat ng bagong ikaw. Ang mga nawawala ay nagbibigay daan sa mga talagang para sa'yo. May isang kakaibang panawagan sa puso mo ngayon. Baka para mag-apply sa isang matapang na hakbang, magsabi ng totoo, lumipat ng lugar, o simula ng landas na hindi mo pa nasusubukan. Hindi ito laging lohikal. Ito ay ikalawang panawagan. At sa Mayo 28, itutulak ng universo ang panawagang ito pasulong, kahit hindi mo pa ramdam ang kahandaan. Ang mga senyales na ito ay hindi basta-basta. Ito ay mga kumpirmasyon. Taurus, alam na ng iyong kaluluwa ang matagal nang sinusubukang intindihin ng iyong isipan.
Nagsimula na ang pagbabago. Ano ang kailangang gawin ng Taurus? Para tanggapin ng buo ang enerhiyang ito, Taurus, binubuksan na ng universo ang mga pintuan, pero tanging ang mga handang tumawid ang makatatanggap ng kayamanang nasa kabila nito. Hindi ito tungkol sa pag-asa, panalangin, o pananatiling tahimik. Ito ay tungkol sa pag-aangkop ng iyong enerhiya, kilos, at puso sa dalas ng pagbabagong ito. Paparating na ang pagbabago, pero kung gaano kalaki ang pakinabang mo, ay depende sa kung paano ka maghahanda. Ika-isa, magsabi ng oo sa hindi pa alam. Palagi mong pinipili ang katiyakan. Gusto mong alam mo ang susunod na hakbang. Pero ang Mayo 28 ay hindi magdadala ng kaginhawahan. Magdadala ito ng pag-angat. Magsabi ng oo sa mga bagay na medyo nakakatakot. Bagong oportunidad sa trabaho, isang investment, pakikipag-collaborate, o isang malikhaing ideya. Susubukan ng universo ang kagustuhan mong lumago. Huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Ikadalawa, iwan ang lahat ng hindi na naglilingkod sa iyo. Ayusin ang kalat sa bahay. I-unfollow ang mga account na sumisipsip ng enerhiya mo. Layuan ang mga taong pinaparamdam sa iyo na maliit ka. Simple lang ang espiritual na katotohanan. Kailangang may espasyo ang enerhiya upang dumaloy. Kung puno ang buhay mo ng luma at mabibigat na kaisipan, nakatenggang routine, o lasong mga relasyon, walang mapapasukan ang biyayang gustong dumating. Maglinis sa pisikal, mental at emosyonal na aspeto. 3. Ikonekta ang sarili sa kalikasan. Bilang earth sign, mas lumalakas ang kapangyarihan mo kapag nasa piling ka ng kalikasan. Maglakad sa ilalim ng bukas na langit. Magpaa sa damuhan. Magtanim. Umupo ng tahimik at pakinggan ang hangin. Ang mga simpleng aktong ito ay muling nag-uugnay sa iyo sa iyong pinakaugat at binibigyan ka ng kakayahang maramdaman ang galaw ng sansinukob. Kapag mas grounded ka, mas malinaw mong maririnig ang susunod mong hakbang. Makinig sa mga bulong at kumilos. Maaaring biglang may pangalan na sumagi sa isip mo o may matinding pagnanais na sumulat, mag-apply o bumisita sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan. Hindi ito random. Ito ay spiritual nudges. Huwag mong baliwalain. Bihirang sumigaw ang universo. Mas madalas itong bumulong. At ang mga bulong na ito ang gintong daan mo. Pangalagaan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng tao ay makakasabay sa pupuntahan mo. May mga tatawanan ang paglago mo, magtatanim ng pagdududa, o susubukang ibalik ka sa lumang bersyon ng sarili mo. Protektahan mo ang mga pangarap mo na parang isang banal na apoy. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Ang hinaharap mo ay karapat-dapat sa buong atensyon mo, hindi sa hati-hating presensya. Ang universo ay bumubuhos ng mga biyaya, pero tanging ang mga nakabukas ang palad ang makakatanggap ng ulan. Kaya't ibukas mo ang sayo. Narito na ang pagbabago. Konklusyon, isang mensahe mula sa universo, mahal na Taurus. Kung narating mo na ang bahaging ito, ibig sabihin ay ramdam mo na. Ang paggalaw, ang pagbabago, ang tahimik na tinig sa loob mong bumubulong na may malapit ng mangyari. Matagal mo nang pasa ng bigat ng pasensya. Ikaw ang naging bato ng iba, habang tahimik mong iniisip kung kailan ka naman bubuhati ng buhay. Ito na ang hudyat mo. Ang Mayo 28, 2025 ay hindi lang basta petsa. Ito ay isang banal na pag-ikot ng kapalaran. Matagal ka nang pinagmamasdan ng universo, ang pagtitiis mo, ang pagpupunyagi, at ang matiyagang pagbubuo ng sarili mula sa pinakatahimik na sulok ng pagpupunyagi. At ang matiyagang pagbubuo ng sarili mula sa pinakatahimik na sulok ng iyong kaluluwa. At ngayon, handa na itong ibalik sa'yo. Kung hindi lang sa anyo ng pera o tagumpay, kundi ng isang bagay na mas sagrado. Alignment. Kaligayahang hindi kailangang isakripisyo. Tagumpay na parang tahanan. Hinaharap na salamin ng tunay mong puso. Hindi ka ibinabato sa kaguluhan. Ipinapangat ka sa katotohanan. Ang mga taong nagduda sa'yo, hayaan mo sila.
Ang mga oportunidad na nawala, pasalamatan mo sila. Dahil ang paparating ay higit pa sa anumang iniwan. At hindi ito isang posibilidad. Ito ay nakasulat na sa mga bituin. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ipinaghahanda ka lamang. Kaya pagdating ng Mayo 28, huwag kang mag-atubili. Huwag kang magduda. Huwag mong pigilan ang sarili mong magniningning. Lumakad ka ng may tapang. Magsalita ng malinaw. Magmahal ng bukas. At tumanggap ng buong buo. Dahil dumating na ang sandali mo. Hindi ka sinusubok ng universo. Kinikilala ka na nito.